Good morning po, Brother Melvin. Yan, maraming salamat po mga kapatid sa umaga na ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Napuspos sa Kanya. Ito na po yung last day ng ating pong 2024 ng February 29. So ngayon ay mayroong 29 ang February. Yan. Kaya kung may pinanganak ngayon ng February 29, baka next year o sa susunod na mga taon wala siyang birthday. Kasi minsan 28 lang. Isang blessing ang araw na ito para sa bawat isa sa atin. Napuspos sa Kanya, complete in Him. Yan, tamang-tama. Kumpleto nga itong date na ito. So tayo po ay manalangin mga kapatid sa aming Diyos na mapagmahal, mapagbiyaya, nagbibigay sa amin ng kapatawaran, nagkakaloob ng mga kalakasan. Amin pong dalangin o Diyos ang amin pong pag-aaral. Ngayon pong umaga na ito, tulungan niyo po kami, bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 2:10 ng Kolosas, at kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So sino po itong ulo ng pamunuan at kapangyarihan? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Tayo ay kinumpleto ng ating pong tagapagligtas. No, ang wangis ni Kristo sa atin ay isang dakilang katotohanan. Isang praktikal na katotohanan, ang wangis ng ating pong Panginoong Hesus sa atin. So paano tayo nakukumpleto mga kapatid ng ating pong tagapagligtas? Paano niya tayo kinukumpleto bawat araw? Yan. Oh. Maaring tayo ay punong-puno na ng makasanlibutan. Hindi tayo makukumpleto ng ating Panginoon. Kailangan maalis muna yung pong makasanlibutan para makumpleto tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ako isang bagay na mahal ng Diyos na ginawa upang paglaruan ng mga tukso ni Satanas. Ako'y anak ng Diyos, isinilang sa masiglang pag-asa, malaki sa kawalang kamatayan, at puno ng kalwalatiya. So yan po ang tatandaan natin mga kapatid. Ano? Tayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo laruan ni Satanas na kung kailan lamang niya tuksuhin. Tayo ay ipinanganak kung saan narinig natin ang pag-asa na si Kristo'y namatay para sa atin at muling babalik siya. Di ba? Hindi tayo pinanganak sa panahon ni Abraham, sa panahon ng lumang tipan, kundi pagkatapos tayo ng bagong tipan mga kapatid. At tayo ngayon ay nabubuhay na sa last day events ng sanlibutan na ito. Ang mapalad tayo mga kapatid, nasa last day events na tayo. Yung mga pasakit dati na mas mahirap pa dating mabuhay, nalagpasan na nating lahat ng yon. Nandito na tayo sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon na ang tao ay tumaas na yung antas ng karunungan. No, marami nang naimbento. Yan na tayo mga kapatid. At patapos na yung ating sanlibutan. Yeah. Sinasabi din ng banal na kasulatan, tayo ay nabubuhay sa panahon na ang mga pananampalataya ng bawat isa ay lumalamig. Ayan. Ang pagmamahal ng bawat isa ay palamig ng palamig. Kaya lagi tayong dapat na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay mananahan sa Diyos at ang Diyos sa atin. Ang kadalisayan na nasa atin ay katulad ng kadalisayan na nasa Diyos. Ang pag-ibig sa puso ko ay isang alituntuning buhay, tulad ng pag-ibig sa puso ng Diyos. At lahat ng kayamanan ng langit ay nasa aking pamamahala, sapagkat ako ay tinubos ng dugo ng kordero ng Panginoong Diyos. Ano? Sino ang kordero ng Panginoong Diyos? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So lahat ng kadalisayan ng pag-ibig ng ating Panginoon ay nasa puso natin. Lahat ng kayamanan ng langit ay nasa puso natin dahil tinubos tayo ni Jesus Christ. Ibig sabihin, napuspos tayo ng pag-asa mga kapatid. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ayan. Kaya pala tayo ay napuspos sa Kanya. No, kumpleto tayo sa ating Panginoon sapagkat anak tayo ng ating Panginoon. Si Satanas ang maninira at si Kristo ang tagapagpapanauli. Ayan, tayo yung sinisiraan na tayo ay makasalanan, tayo ay ganito, pero si Jesus Christ ay tagapagpanauli. Gagawin niya tayong mga kabahagi ng kanyang kabanalan. Hindi ginagawang liwanag ng Diyos ang kasalanan, ngunit hangad niyang iligtas tayo mula sa kasalanan. Ayan. So sabi dito, hangad ng ating Panginoon na tayo ay iligtas mula sa
kasalanan. At ito'y mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. So ngayon kasi, tapos na tayo, we are justified by faith at pagkatapos ito ay tayo ay pinababanal ng ating Panginoong Diyos. Yan. Unti-unti yan. And then we will glorify glorification pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Walang kabag, sikan, mahigpit na pagkasuklam o sama ng loob kay Hesus Kristo. At kung taglay natin ang karakter ni Kristo, ay magkakaroon tayo ng kanyang larawan. Walang pagpilit sa atin sa kabanalan, ngunit nais niyang tularan natin ang kanyang karakter hanggang siya totoo, dalisay, mapagbigay at mapagmahal. So ano po yung karakter ng ating Panginoon na dapat nating tularan? Mapagbigay at mapagmahal. Tayo ba ay mapagpaubaya? O tayo yung taong sakim? Tayo yung taong mapagiganti? So number 1 na naging highlight din doon sa pagkapako sa krus ni Kristo, yung pong si Jesus Christ ay mapagbigay, mapag-ubaya, mapagmahal. Hindi siya mapagiganti. No? Pero tayo mga tao, tayo ay mapagiganti. Bakit mapagiganti ang tao? Dahil tayo ay nanonood ng mga movies na mapagiganti ang mga karakter. Kaya ano mare-register na karakter sa puso't isipan natin? Yung revengeful din, di ba? O yun din na mare-register sa atin. Pero pwede natin yun ma-convert. Ibig sabihin, pwede natin yun mawala yun sa isip at puso natin kung tayo ay nakatuon sa karakter ng ating Panginoon na mapagmahal, mapagbigay, mapagpaubaya, hindi makasarili. Yan po mga kapatid. Kapag tayo ay maging makasarili, hindi natin tularan si Kristo, kung ano yung gusto nating mangyari, yun ang gusto nating dapat masunod. Yan. Kaya kapag sa loob ka ng church, sa loob ng community, kapag hindi ka napagbigyan, parang magtatampo ka, magagalit ka. Kapag nakanti ka, gusto mo bumawi agad kasi hindi mo sinusunod yung karakter ni Jesus eh. Pero kung karakter ng ating Panginoon ang nasa puso't isipan natin mga kapatid, ay tayo ay matututong maging mapagbigay at mapagmahal. Ang kaligayahan ay binubuo ng maliliit na bagay at mga dakilang bagay. Kung nais nating maging katulad ni Kristo at tanggapin ang anyo ng kanyang karakter, dapat nating sanayin sa maliit na bagay ang kaluluwa sa araw-araw na pasulong na pagpapakabanal. Ayan. Paano daw po natin makukuha o magiging katulad ang karakter ng ating Panginoon? Sabi po dito, sanayin ang puso, sanayin ang buong pagkatao pag sinabing kaluluwa na sumulong paunti-unti sa kabanalan. Ayan. Alam niyo po yung paunti-unti ay malaki ang naiipon, di ba? Huwag mo mamaliitin ng small steps. Iyaan ay pataas ng pataas, mga kapatid. So, sanayin natin paunti-unti. Kasi hindi naman bigla na lang mababago yung karakter mo sa isang araw eh. Unti-unti yan. Basta't nag-move, mga kapatid. Pero kung nag-i-stay ka lang doon, na kay Kristo ka nga, nag-i-stay ka lang doon, wala yun, mga kapatid. Yung pa rin yung karakter mo. Hindi ka pa rin nag-move. Pero kung paunti-unti mga kapatid, meron at meron na babago sa iyong puso. Magugulat ka na lang, magugulat ka na lang ay mapagpigil ka na. Di ba? Yung patience nasa iyo, yung banal na espiritu. No? Magugulat ka na lang, hindi ka na mapagiganti. Magugulat ka na lang, mapagmahal ka, mapag-ubaya. Magugulat ka na lang, konti na lang yung pride mo. Ayan. Magugulat na lang tayo, kumpleto na tayo sa Panginoon. Paunti-unti mga kapatid ay napakalaking impact. Pero kung gusto mong biglain, abay babalik ka uli sa zero. Naranasan ko yan, binigla akong tumakbo. Naku, babalik ka sa zero. No, hindi mo matatapos yung goal mo. Pag binigla mong takbo, kailangan pala yan unti-unti. Pag inunti-unti mo pala yan, unti-unti kang lumalakas, pabilis ka ng pabilis. Pero pag binigla mo, bumilis ka ng ganon, ay sa kalagitnaan, babagal ka. Hanggang sa hindi mo na kayang tapusin yung takbo. Ganyan yan mga kapatid ko. So ganun din sa pagbabago ng karakter. Hindi yan binibigla. Pag binigla mo yan, ay pinilit mo magpakabanal ng biglaan, abay uulit ka rin sa zero. Bakit? Hindi mo kakayanin. Hindi ka sanay sa ganung kalagayan na karakter eh.
Ano, yung magpapakitang tao ka na bigla ka na lang nagbago. Hindi mga kapatid, unti-unti yan. Para masanay ka. Yun yun, isanayan yan eh. O kapag ka hindi ka nasanay sa ganong kabanalan, babalik ka ulit sa dati mo ugali eh, no? Ganun ang nangyayari dyan. Kapag ka pinilit mo mag-vegetarian agad, no? Isang araw eh, hindi ka na nagkarne, hindi ka na ganito. Abay, titiyakin ko sa iyo, sa susunod na lang araw, hanapin mo yung karne. Kailangan nga kasi dyan unti-unti. Meron dyan disiplina mga kapatid. So ganun din sa karakter ng ating pong Panginoong Diyos. Wala na tayong oras para sayangin. Aba, bakit? Nais mo bang idiin ang selyo para magkaroon ng malinaw na impresyon sa wax? Hindi mo ito iuumpog sa marahas na pagkilos, kundi maiangat at matatag mong ilalagay ang selyo at ididiin ito pababa hanggang sa matanggap ng wax ang molde. So, yun po mga kapatid ko, no? Ngayon din ang Panginoon ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kaluluwa. Hindi pa minsan-minsan, kundi palaging itinatanim ng banal na espiritu ang bagong buhay ayon sa wangis ni Kristo. O ano, yung wax kasi malambot yun. Kung nilagay mo sa bote na may korte, unti-unti mong ipupush yun. Yan. Unti-unti mong ipupush para magkaroon din siya ng korte. Katulad din ng water, kung saan siya lalagay, nalalagyan, yun yung korte niya, di ba? Yung water. So, ganoon din tayo mga kapatid. Kung inilagay tayo sa buhay ng ating Panginoon, yun din yung maging korte natin. Ang kailangan lang matunaw yung puso natin. Di ba? Lumambot ang ating puso at isipan. Lumambot yung matigas nating pag-uugali. Yan, lumambot yung ating karakter na sumunod sa karakter ng Panginoon. Kasi kung solid tayo, yung karakter natin solid, hindi mabago-bago, hindi tayo makakasunod sa karakter ng Panginoon. Totoo yun, di ba? Yung yelo, pag kung anong korte niyan, yun na yun. Di ba? Hindi mo yan malalagay sa pitchel na yung yelo ay mapapasunod mo sa korte ng pitchel. Hindi. Tunawin mo muna yung yelo. Yan. Mapapasunod mo siya doon sa korte ng Pitchel. Yan, no? Pagka natunaw siya. Ganun din mga kapatid, kailangan matunaw muna natin yung matigas nating puso, matigas nating karakter para tayo ay maging fit doon sa karakter ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi dito, ang mga gawa ay gumagawa ng mga gawi at ang gawi ay bumubuo ng karakter, di ba? Walang takot na makaligtaan ang mga dakilang bagay, ngunit may panganib sa pagliban at pagwawalang halaga sa maliliit na bagay. Yan. Kailangan alam niyo yung maliliit na bagay, yung maliliit na bili, yun yung malaki ang gastos. Hindi mo napapansin. Yung pabili-bili mo ng maliliit, yun pa yung pag naipon ay malaki na yung ginastos mo. Kaya kailangan mo pahalagahan yung maliliit na kagastusan na yan. So yung pong mga gawa, gawi, pananalita ay bumubuo po ng karakter bawat araw. Babantayan po natin yan, yung mga gawi natin. Kamusta po tayo? Ano yung finifeed natin sa ating pong mind? Yun po yung kasing pagkain ng karakter. Kung yung ano yung pagkain ng ating, ano yung iniisip natin, ano yung napapanood natin, ano yung napapakinggan natin, yun kasi yung nagiging karakter natin, mga kapatid. Kaya kung napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, nakakabasa tayo ng salita ng Panginoon, nung nalalabanan natin yung mga napanood nating movie, na yung karakter natin na ayon sa Panginoon, na mumold, di ba? Ang Diyos ay Diyos ng buong pagkatao at ang maliliit na bagay ay mahalaga. Ang Diyos ay Diyos ng buong pagkatao at hindi Diyos ng bahagi lamang. So, ibig sabihin, Diyos siya ng buong pagkatao natin, ng buong tayo, mga kapatid. Mahalaga sa Panginoon yung maliliit na detalye ng ating pong mga buhay. O, kaya minsan, maliit lang naman yun, yan lang naman yun, wala yan. Hindi po mga kapatid, mahalaga sa ating Panginoong Diyos yung maliliit na detalye na yan ng ating pong buhay. Sa kauli-ulian mga kapatid, sabi dito, ginawa niya ang lahat na tinubos niya ang lahat at dapat niyang pangalagaan ang lahat. At pagkatapos ay pagpalain niya ang lahat, kaluluwa at katawan. Sa gayon ang buong buhay natin ay luluwalhatiin at bawat hininga, bawat tunog, bawat taplos ay magiging kapayapaan at liwanag at kaligayahan. Yan po mga kapatid. Tayo ay pinuspos ng ating Panginoon ang ating buong buhay. Yun, ang ating hininga sa lahat ng ating gagawin, tayo makikita sa atin yung liwanag na may pag-asa sa atin sa Panginoon.
Makikita sa atin ng ibang mga tao tayo puspos ng Panginoon sa maliliit na detalye. Ano yung maliliit na detalye? Yung bawat pagkwento mo, yung bawat pananalita mo, yung bawat pagkilos mo, yung bawat reaction mo, yan ay mahalaga sa Panginoon. Di ba? Yung maliit na reaction mo sa isang bagay, yung isang comment mo, alam mo ngayon, madali na tayo makilala ng mga tao eh. Madali na makilala kung sino tayo eh. The way tayo mag-comment sa mga issue sa Facebook, di ba? The way tayo mag-post sa Facebook, kamusta po tayo? Ayan. Makikita mo, ang hinhin ng isang babae. Pero pag tinignan mo yung social media niya, ay, matindi pala yung babae na ito. Di ba? Makikita mo doon yung karakter eh. Akala mo mabait yung tao pag tinignan mo sa social media. Iba yung kanyang ugali doon. So, hindi mo mahusgahan ng isang tao sa isang ano lang. Makikita mo doon sa pinupost niya rin sa Facebook, mga kapatid, kung sino siya. So dito po, ang kaligayahan ay mapapasa atin kung tayo ay nasa ating Panginoon. No? Si Jesus Christ ang kukumpleto sa atin, na magpupuspos sa atin. No? Sino po si Jesus Christ? Ang ating pinuno, ang makapangyarihan sa lahat, ang ating pong Panginoong Diyos na tagapagligtas. Nawa ang bawat isa sa atin, no, umayon sa karakter ng Panginoon. Matunaw ang puso nating bato. Di ba? May kanta niyan, pusong bato, matunaw. At ma-mold ang ating karakter sa karakter ng ating pong Panginoon Diyos. So yan po ang mga makalangit na dako. At tayo po ay patuloy na gabayan ng ating Panginoong Diyos. Sa mga may prayer request, ay patuloy niyo pong ilagay dyan at isasama natin yan sa panalangin ngayong pong umaga na ito. So kasama sa panalangin ang nalalapit na sport fest ng mga kabataan, youth fellowship sa buong area, dyan po sa Palayan Coliseum. Yan, sa likod lang yan ng munisipyo ng Palayan. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon at papangunahan tayo ni Brother Melvin Belasano pagkatapos ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Inside of me, these feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but see about the one who makes my heart beat. Sunshine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus.
sunshine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sunshine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen mga kapatid. Oh, how I love living in love with Jesus. Ayan, ha? Napakagandang awit sa umaga, no? Tunay na kapag tayo ay patuloy na connected kay Jesus, tayo namumuhay na kasama niya. Kaya dapat ay ito ay isang malaking karangalan. How I love living in love with Jesus. Yan, salamat sa awit, ano po. At salamat din, Pastor, sa magandang mensahe sa umaga na ito. Patunay na tayo ay dapat talaga na nag-i-aim ng Christ-like character. Yan yung nakita ko sa lesson, no? Christ-like character, pagbabago ng ating karakter. Hindi yan tama nga naman si Pastor, walang magbabago ng isang click lang na gano'n nagbago agad. So, dahan-dahan ang pagbabago. Kahit anong klaseng pagbabago yan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kaya, sa puspos na gabay ng banal na espiritu, tayo ay mapupuspos sa kanya, ano po. Tayo ay magagawa natin yung goal natin. Hindi naman tayo pinanganak na masama eh. Ang pinanganak ay, ang sanggol pinanganak ng walang kahit anong nalalaman kundi pag-iyak, ano po. So, nagkaroon tayo ng kaalaman. So, kaya nating mabago ang ating karakter. Kaya lang, nakita ko, no, sa mga bakit mas masarap magsimula ng pagbabago sa ibang lugar, okay, sa wilderness, sa gubat, sa bundok, kasi walang kapitbahay, walang maraming tao na makaka-impluwensya sa'yo, makakatukso sa'yo, no? Kaya mainam na kung gusto mo talagang, kung hindi maganda yung impluwensya ng lugar ninyo, maganda lumipat ng tirahan, ano? Kaya lang sa panahon ngayon, mahirap lumipat ang tirahan, kailangan mo ng pera. Pag wala ka masyadong pera, paano ka lilipat? Di ba? So, ayan, anyway, sa tulong ng Panginoon, makakapagbago tayo unti-unti. Ano po? Ipakita lang natin sa ating mga nasasakupan na tayo ay willing magbago, ano po? At ang Panginoon ay tutulong sa atin. Praise the Lord, mga kapatid. Panalangin para sa mabuting pagsasama-sama at ligtas na pagbabiyahe bukas papuntang Pantabangan. Bukas ay Friday. Ay, oo nga, sa yung Hain, ano? Yung Hain, meron silang church camping sa Pantabangan. Kila Kuya Marshall Place. Thanks, Maggie, Lilit, and Ate Penny for watching. So, nandito pala sila, Sister Lilit, Sister Maggie, at Sister Penny. Thank you for watching po, sabi natin Reby sa inyo. Pasalamat po at nakalabas ng aking anak na si Lilet sa ospital sa tulong ng ating Panginoon at hinihintay na lang ang kanyang laboratory test results. At nawa po maging maganda na. Salamat po. Sige po. Isama natin ang pagsalamat ni Ate Reby at ang iba pang mga prayers. Tayo po magdalanginan, mga kapatid. Let's pray po. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan sa umaga na ito, na kami ay patuloy niyong sinamahan at sa buong magdamag naming pagtulog kami niyong pinantayan. At higit sa lahat, salamat sa panibagong buhay na ito na muli kaming namulat ang aming mga mata sa mga blessings na inyong binibigay sa amin. Salamat sa panibagong buhay at pag-asa. Salamat sa lesson na aming narinig ngayon. Bagamat kami heto ay matitigas, ngunit kaya nyo kami ma-mold sa maging Christ-like character. Unti-unti sa aming pagbabago ng karakter, nais namin dalangin. Samahan po kami patuloy ng Holy Spirit na kami patuloy na maging connected po sa inyo. At kami patuloy maging masaya
na namumuhay po ng kasama kayo. At sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, bigyan niyo po kami ng karunungan na makita namin ang aming mga gawain na kung alin ang nakalulugod po sa inyo, ito ang aming gagawin upang aming unti-unting pababago na aming karakter ay magpatuloy hanggang sa kami naghahanda, naghihintay sa nalalapit ninyong pagdating. At salamat sa inyong pagmamahal at pag-ibig. Gayunpaman, sa kabila ng inyong kabutihan, ito kami ay hindi karapat-dapat. Kami mahihina, kami ay nagkukulang sa inyo, sa patawad po sa aming pagkakasala. Pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon, kalusugan ng aming dalangin sa bawat isa, at ang inyong pag-iingat sa aming mga gawain sa buong maghapon na ito ay patuloy naming ilalapit po sa inyo. Ilayo kami sa anumang kapahamakan, gayon din naman nagtatravel. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang prayer request at pasalamat ng bawat isa. Ang pasalamat ni Ate Reby na nakalabas na Sister Lilith sa ospital, patuloy niyo siyang hipuin na niya mapagpagaling na kamay sa kanyang recovery at sa kanyang pagpapagaling. At sa result nawa ng laboratory, ito ay makita na ang dapat niyang ayusin at tulungan niyo po siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Alam namin na kayo ang magbibigay ng lahat ng kagalingan sa amin, di lamang pang physical na karamdaman, lalo hanggang sa aming spiritual na karamdaman. Amin din patuloy na dinadalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer request. Ay amin dalangin po na patuloy ang Youth Fellowship at ang Area Sport Fest inyo pong pagpalain, lalo na mga kabataan na gustong sumama na kulang kanilang budget, na po sila ay makahanap ng paraan upang sa ganun sila ay makapag-join sa sports fest na ito, pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Naway ilayo sila sa mga aksidente, lalong higit ilayo sila sa mga anumang tukso na maaaring magpalayo sa kanila sa pananampalataya sa pamagitan ng paglalaro na ito. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kalusugan ng mga pamilya ng bawat isa. Kasama na sina Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino. Patuloy namin sinasama siya sa panalangin na patuloy na kalakasan sa bawat araw ang inyo po igawat sa kanya, at patuloy na pagtitiwala namin sa inyo ay alam namin na kayong bibigay ng kagalingan sa amin. Ngayon din naggulat sa mga anak ni Sister Meden Piliga Cotao na sinahara and Cory, ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo. Ngayon din Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, kasama na rin ang aming mga hanap buhay. Nawain yung pagpalain upang kami rin na may maging pagpapala sa iba. At gayon din ang mga Bible students, kasama na sina Conrado Generoso Canto, na isang araw ay makita niya liwanag na nagmumula sa inyo, at makakita niya ang inyong kamay na iniabot sa kanya. Isang araw ay siya ay magdesisyon na tumanggap at magkakasama-sama silang pamilya na sumasamba. Ganyan din ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ganyan din ang mga Bible students sa Tabacaw, sa San Antonio, sa Gapan, sa General Tino, at higit sa lahat aming sinasama rin sa panalangin patuloy ang simbahan ng San Leonardo sa pangunguna ni Ate Reby at mga kapatiran, kasama ng kanilang lema na si Brother Sunny Santillan. Patuloy nawa silang palakasin sa pananampalataya, patuloy mag-umalab ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na naghihintay pa rin ang kanilang baby. Kasama namin si Pastor Nelvin, si Brother Kevin, si Brother James, Nico at Rosemay. Hinti ng kalakasan at recovery ng bawat isa na may sakit na nagpapagaling pa rin sa mga oras na ito. Si Kuya Delphine Cao, si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, at kagalingan din ang aming dalangin ni Sister Melo Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, anak ni Brother Resty Larete na si Baby Josiah, at si Sister Janet Salvado, Sister Adele, Tatay Carlito, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torel na si Daniel, ang
tatay at nanay ni Pastor, si Maribel Agustin, Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Brother Arman Reyes, si Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, gayon din si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, at si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kelantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pechi na patuloy po nagtitiwala sa inyo, Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Rebecca, Veronica, Francisco. Hindi kasama namin si Precious Cabasog, si Precious Jurquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Ginette Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito, Ama, karamihan ay nasa malubhang karamdaman. Sila ay nangangamba, ngunit kayo ay nariyan para kami patuloy na paalalahanan. I-comfort niyo po ang aming mga puso at isipan na kayo ay hindi nabibigo sa inyong mga pangako at ang ipangako ng kagalingan ay inyong ipagkakaloob sa amin. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot, na kung saan ang maibigin, mapagmahal at mapagpiyaya. Naway ang inyong kalooban na masunod, ibigay niyo sa amin ang the best para sa amin, hindi sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban, alakip ng paghingi namin sa kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.